So today we are in a fasting day today, and for this weight loss journey we are using as tools the alternate day of fasting. This is a type of fasting uh, kung saan may feasting day ka and may fasting day. So I started this journey last Wednesday. This is just my round 2. So, Wednesday, nag-fasting ako at kahapon ay feasting ko. And my last meal last night is 8 p.m. 8 p.m. So, now is 2:30. So, 8 p.m. now is 2:30. Is that 18 and 30 minutes? 18 hours and 30 minutes? Tama ba yung aking total? So, 18 hours na akong naka-fasting and hindi ko na naranasan yung pag-crave. Hindi ko rin naranasan yung battle in the mind na madalas kong nararanasan noon. Well, ang fasting sa akin kasi is normal for me. Kasi this is my tool every time that I want to that I want to, ano ba yun, magpapayat. Paano yun sa English? Forgive me, hindi naman kasi talaga ako fluent sa English, pero ewan ba, natural na nagtataglish tayong mga Pilipino. So, yun nga po, natural na to na aking gamit sa aking pagfa-fasting at parang normal na rin sa akin yung pag-fasting. And, marami na akong karanasan about this dahil 2 beses na akong nakaranas ng prolonged fasting, which is the first time is 16 days of water fasting, black coffee and just water, and the second time is 15 days, and that was last year, April. Kung hindi ako nagkakamali, April. Yes, April 28. At ngayon nga ay April 28, 2025. I did my prolonged fasting, which is 15 days. And pumayat nga po ako within 15 days. Boom! Payat ako 10 kilograms agad from 6 yes 65 kilograms to 55. Mabilis pumayat kapag tuloy-tuloy yung fasting, but ang mahirap kasi niyan is the maintaining. Kasi ang ginawa ko noon, naging mayabang ako, kaya kumakain ako ng more than sa calorie na dapat kong i-intake araw-araw. So, ngayon, nasa 63 kilograms ako. Pero before ako nakapag-decide mag-alternate day, ginagawa ko na yung OMAD. 1 meal a day, and I use low carb diet. Why? Because this helped me to decrease my cravings and my grilling. Yung grilling, yung crawling na ginagawa ng ating stomach, na tapos ginagawa nating sign as gutom tayo, but no, we are not gutom. Actually, that is ghrelin is a our hormones na nagsisignal na mag-intake ka ng pagkain. Yan po ang trabaho niya, dahil sanay yung katawan natin nag-i-intake ng pagkain. So, kung walang pumapasok na pagkain, nag-growl siya,
Yun po ay, pero hindi po tayo gutom. And why low carb? Because napatunayan ko na sa low carb, iba kasi yung yung effect ng grilling kapag kumakain ka ng high carbs sa low carb. Nung nag-high carb ako, may pain na kasama yung grilling, yung nag-growl, yung pagtunog ng tiyan ko, tapos malakas naririnig ng kasama mo, yung katabi mo. Malakas ang pag-growl mo pag nasa high carb ka, may pain siya. Pero kapag sa low carb, mahina and no pain, kaya madali mo lang siyang i-ignore. So, you don't care. It's not matter. Ang mahirap kasi sa pagfa-fasting na naka-low carb is hindi yung grilling, kundi yung cravings at saka yung boredom. That's why I decided to record this weight loss dahil isa rin itong kakain at nagdi-distract ng aking attention para makapag-isip ng pagkain. Yung pagkain, nandyan lang yan. Since alternate day of fasting ako, bukas kakain din ako. Kakainin ko kung anong gusto ko. 'Di ba? Yung kaya. Dahil marami akong gusto na hindi ko afford. Tayo ay isang helper lamang po dito sa Hong Kong. Pero, yes, Hong Kong ang kontrata ko, pero nandito po ako sa China. Dahil nandito nakatira ang aking amo. Pero sa Hong Kong yung kontrata. Then, ngayon, naka-fasting tayo. Anong gagawin natin para mag-distract? Bukod sa ganito, nagre-record ako. Meron tayong dapat gawin. And that is, as a helper, talagang ako yung obligado ako magkilos-kilos sa bahay, maglilinis. And mas masipag ako ngayon dahil naka-fasting ako. Mas productive ako pag fasting kasi gusto kong mawala yung attention ko sa pagkain, kaya ginagawa ko yung best ko. Yung oras ko nilalagay ko sa pagkilos-kilos. Kagaya niyan, galing ako market kanina lang. And bukod dyan, naglakad-lakad ako kaninang umaga. At pagkatapos ng lakad, linis. And mamaya magluluto. And that is the battle kasi magluluto ako para sa aking mga alaga. At kayang-kaya ko yan. Kayang-kaya. Kaya natin yan. Dapat kayanin. Just put in our mind that food is just there. Hindi yan tatakbo. Yun ang kagandahan na rin sa akin na food allowance kasi nasa akin ang desisyon kung kailan ako kakain. And hindi ako namalengke ng aking pagkain, kaya wala akong pagkain para iwas din sa isa din yan sa mga dapat mong gawin na iwasan na mag-stock ng pagkain kung ikaw ay naka-fasting. And isa pa, wala tayong space sa ref. Sa amo lang yun. Kasi, yung sa atin, ipagpisiksikan mo pa, 'di ba? Yun pa ang isang dahilan kung bakit mas gusto ko pong mag-alternate day of fasting kasi yung stock, lalo na kapag ngayong winter, okay lang mag-stock ka kasi winter naman malamig, pero kapag summer na, nako, dami rin nilang i-stock sa ref at wala kang space, die. So that is my advice today, as kahit na round 2 lang ito ng aking alternate day of fasting, marami na rin akong karanasan sa aking pagka-fast. And hindi dahil
batido ka na sa fasting is madali na yung pakikipaglaban sa cravings. So, kaya ginawa ko tong video na to para dun sa mga nagfa-fasting. Kasi ako, kapag nagfa-fasting ako, naghahanap ako ng mga videos na makakapag yung i-motivate sa akin na mag-fasting. So, ngayon, naisipan ko na rin na mag-video. Para sa akin din, kasi ako lang naman manonood dito. Expect ko pa ba na meron pang iba? Well, samahan mo ako, myself, my future self, 50 kilograms ang ating 50 kilograms ang ating goal, okay? Kaya kaya natin to. Yakang yaka. Yes, 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 yes. Go! Bye, this is Carol.